Hard skills at soft skills, ano-ano nga ba ito? Gaano nga ba ito nakakaapekto at nakakatulong sa ating mga manggagawa, lalo na sa ating mga kabataan ngayon? Ito po ang espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Bantay OCW, Bantay OCW. Yeah, yeah. Papaano nga ba matutulungan ang ating mga manggagawa, lalo ng ating mga kabataan, sa larangan ng paghahanap buhay? Sasamahan tayo ng lecturer mula po sa University of the Philippines sa Los Baños at siya rin po ang spokesman ng mga Jehovah's Witnesses sa Metro Manila at Southern Luzon. Siyempre, nagbabalik ang ating kaibigan, si Ginoong Normito Jun Zapata. Hi, Sir Jun, welcome back! Magandang araw po sa inyo, Ms. Susan. Salamat po ulit at dito kami ulit sa programa ninyo. Oo nga, at very interesting naman ang ating topic ngayon, itong usapin sa larangan ng hanap buhay. Ano nga bang latest dyan? Opo, ang mga kabataan kasi ngayon, sumasama na sila sa workforce natin, pero ang nagiging issue ngayon sa kanila ay kakulangan ng skills na magagamit nila na hinahanap ng mga employer sa panahon natin sa ngayon. Sige nga po, ang maintindihan namin, lalo pa ng ating mga kabataan, ano-ano bang klase ng skills ang kinakailangan sa paghahanap buhay? Meron po tayong tinatawag na hard skills. Ito po yung kalimitang tinuturo sa school. Yan yung technology, science, mathematics, at iba pa. Pero equally important, sabi ng UNICEF, ay yung soft skills. Ito naman po yung social skills, interpersonal skills, time management, ethics, teamwork. At ito yung mga bagay na kalimitan hindi tinuturo sa schools. At ito yung nagkukulang sa ating mga kabataan sa panahon natin sa ngayon. Naku, kung hindi tinuturo sa schools yan, saan nila dapat matutunan yan? Sabi ng UNICEF, kalimitan na, kanya-kanya na lang kung paano nila ma-develop itong mga skills na to at kalimitan yung environment nila nagko-contribute para ma-develop itong kanilang social skills. Eh di napakalaking factor dyan, Sir Jun, yung paano, ano yung training nila habang mga bata pa sila. Tama po, Ms. Susan. At sa katunayan, sabi nga, 3 out of 4 na mga kabataan sa 92 countries na kalimitan ay low-income countries, nagkakaproblema dito kasi kulang sila sa skills na kailangan ng mga employers. O halimbawa, magaling naman na mathematician ito, eh palagi namang late. Malaking problema po yan. Kaya bagaman maganda yung hard skills nila, hindi nila makip yung kanilang trabaho kasi eventually ay mawawalan sila ng trabaho dahil sa kakulangan nga ng punctuality. Isa lang yun sa mga binanggit ninyo na mga soft skills kamo. Kasama rin po dyan yung time management. Halimbawa, baka yung mga empleyado, hindi nila alam paano pagkasyahin yung kanilang oras para matapos yung problema. Kung wala ito, hindi rin magiging effective sila sa kanilang employment. Yan ba dahilan, Sir Jun, bakit madalas magpalit ng trabaho o nawawalan ng trabaho ang ating mga kabataan? Isa po ito sa maraming dahilan. Sa katunayan, naging mas malaking problema ito nitong nagkaroon ng pandemic. Kasi sabi ng United Nations, nagkaroon ng learning losses during the pandemic. So yung skills ng mga kabataan mas maunti at hindi sapat para doon sa kanilang kakailanganin sa trabaho. Akala ko po ba nung pandemic, sinamantala na rin ng maraming mga kabataan o ng maraming manggagawa yung pagkakataon na lalo sila makapag-aral online, virtually. Sa katunayan, tama naman yon, Ms. Susan, kasi marami naman talagang nagsumikap, nagtagumpay at marami yung natutunan during the pandemic. Kaya lang may isip natin din sa mga low-income countries, yung access din ng mga estudyante sa technology, hindi naman ganun kaganda. Kaya yung learning nila during the pandemic, kasama pa dito yung pangangailangan nila na magtrabaho para tumulong sa pamilya, ay naging problema. Oo, bukod pa sa problema sa koneksyon. Opo, at out-of-school youth din po, isang problema, sabi ng United Nations. Dahil sa pandemic, marami din yung huminto sa pag-aaral.
Base po sa study na yan na naipresenta ninyo, Sir June, ano po yung mga practical naman na mga payo na pwedeng makuha ng ating mga kabataan o mga manggagawa ngayon? Ang official website ng mga Jehovah's Witnesses, itong jw.org, ay nag-o-offer ng mga resources para matulungan yung mga kabataan na ma-improve tong mga skills nila. Halimbawa, merong isang article doon How can I get and keep my job? At doon pinakita yung mga practical na steps na po pwedeng magawa. At isang magandang suggestion doon ay yung binabanggit sa Romans 12:18 na be peaceable with all men. Kasi isang skill na kailangan ng mga kabataan ngayon, marunong silang makibagay sa kanilang mga katrabaho. At kung hindi nila magagawa yon, kahit magaling pa yung kanilang hard skills, hindi rin sila magtatagal doon sa trabaho nila. Naku, diyan ko nga naalala yung sinabi ng isang opisyal sa barko nung tinanong ko siya, ano po bang mabuting katangian ang dapat na tinataglay ng isang seafarer? Ang sagot niya, dapat marunong makisama. Maganda po talaga yung pakikisama at hindi lang yan, doon din sa jw.org, meron din dong article na How Responsible Am I? Kasi syempre yung mga kabataan, gusto nila maging responsable pero napatunayan ba nila ito? Kasi kailangan itong patunayan sa mga employer nila. Kaya may mga practical steps din doon na binabanggit paano mapapatunayan ng mga kabataan. Halimbawa sa bahay pa lamang, yung pagsunod sa magulang, isang paraan na ito na nagpapakita sila ng pagiging responsable. Yung pag-asagawa nila ng kanilang mga household chores, pagiging responsable din. Yung pagsunod sa bawat instruksyon, mahalaga yon. Sa katunayan, merong isang scripture doon na binanggit, yung Ephesians chapter 6 verse 1, be obedient to your parents. So itong atas na ito, itong utos na ito mula sa Biblia, kung may ipapakita to ng kabataan, para na rin silang nagsasanay para sa kanilang employment. Kasi napapakita nila yung pagiging responsable at masunurin. Napakahalaga pala, no? Kahit bata pa, doon na talaga ang training sa kanilang mga tahanan. At yung pagsunod na yan sa magulang, madadala nila yung paglabas ng kanilang mga bahay. Totoo po yun. At meron nga mga ilan na naging matagumpay sila kahit bata pa lang sila sa kanilang trabaho. Kasi nakita ng employer nila yung mga mabubuting mga pag-uugali nila na hinahanap sa isang empleyado. Katulad ng pagiging tapat, pagiging honest. Maganda po yan. Yung honesty, isang article po na na-feature din yan sa jw.org, yung value ng honesty. At na-quote doon yung isang scripture, yung Proverbs chapter 22 verse 1. Ang sabi doon, a good name is to be chosen rather than great wealth. Yung reputation kasi natin ay napakahalaga sa mga employer. Kung kilala tayong tapat na pagkakatiwalaan, sigurado i-keep tayo ng ating employer. So yung honesty po, mula sa tahanan at paglabas ng tahanan hanggang sa workplace, ay dala-dala niya yan. Pero kung halimbawa sa bahay pa lang, hindi ito sanay na maging tapat, maging honest sa parents niya, sa kanyang mga kapatid, o hindi ba talagang paglabas niya, ganun din siya, hindi niya mababago agad yun. Totoo po yun, Miss Susan. At yung pagiging honest, hindi lang ito sa tumutukoy sa mga material na bagay, yung pagnanakaw. Tumutukoy din ito sa paggamit ng oras. Kasi pagdating sa loob ng trabaho, binabayaran yung mga kabataan o yung mga employee base sa oras na binibigay nila sa trabaho. So yung isang honest na tao, hindi niya ninanakaw yung oras. Ibig sabihin, bawat oras na naandun siya sa lugar ng trabaho, ginagamit niya yon para manilbihan. Hindi para maglaro. Nag-games, o di kaya nagsusocial media. Opo, o minsan naman na-extend yung break at hindi na nagtatrabaho ng maayos. So, mahalaga rin to sa mga employers. Yun, kaya yung training ng pagiging tapat, hindi po ba? Kayang-kaya. Minsan kasi sasabihin ng employer, okay na, hindi ito masyadong magaling, pero tapat naman. Totoo yun. Katunayan, merong mga karanasan na may mga issue tungkol sa honesty sa loob ng trabaho. At dahil yung isang empleyado, kilala siya sa pagiging honest, hindi siya isinama dun sa mga inimbestigahan. At ang nangyari pa ay nanatili siya dun sa trabaho niya kahit may ganong issue dun sa loob ng kanilang workplace. So Sir June, hindi talaga pwedeng sabihin ng kanilang mga magulang o mga kakilala na okay yan, bata pa. Okay nang hindi nagtatapat, hindi siya honest, bata pa naman. Seryosong bagay yan, Miss Susan. Kasi talagang dadalhin niya yung ugaling yan hanggang sa lumaki siya.
At kalimitan, kapag nagsimula yung isang kabataan sa trabaho, yung kanyang mga susunod na trabaho, maapektuhan din kung ano yung performance niya dun sa una niyang trabaho. At saka, pag binackground check siya, o hindi ba tinatanong yung previous employer, o ano bang pagkatao nitong manggagawang ito? Ang una siguro sasabihin yan, ay hindi tapat yan. Hindi sasabihin na magaling yan, pero hindi honest. Tama po. Reputation talaga, napakahalaga ng reputation eh. At sa katunayan, bagaman yung mga kabataan, wala pa silang experience masyado. At yung skills nila hindi kasing galing ng mga mas nakatatanda sa kanila. Pero kung meron silang magandang reputation, yung kanilang employer matutuwa sa kanila at malamang yung kanilang promotion, pati na rin yung kanilang trabaho, maapektuhan ng magandang pangmalas or magandang pagtingin sa kanila ng employer nila. Sir Jun, sa palagay ninyo, ano po yung factor dyan na magpapangyari para yung isang worker, yung isang kabataan ay mananatiling tapat? Sa mga articles sa jw.org, idiniin doon yung pangangailangan na yung isang kabataan ay malapit yung kaugnayan niya sa Diyos. Kasi bagaman hindi siya nakikita ng kanyang mga magulang, hindi siya nakikita ng mga employer niya, alam nila na nakikita sila ng Diyos. At yung kanilang mga desisyon, nakaka-apekto yun sa relationship nila sa ating Diyos. Kaya napakahalaga din yung spiritual health ng isang kabataan. Oo, kaya pala naririnig ko palagi yung spiritual quotient. Hindi na lamang yung EQ o IQ. Totoo yun, Miss Susan. At kalimitan, ito hindi tinuturo sa school. Kaya kung ang mga kabataan mag-i-improve talaga, kailangan nilang mag-aral ng Biblia at magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Ito yung sinasabing God-fearing. Yan, tama po. Pag sinabing God-fearing, di naman ibig sabihin nun na nangangatal siya sa Diyos. Kundi ibig sabihin ng God-fearing, ayaw niya na mapalungkot ang Diyos or hindi mapalugdan ng Diyos. Yan, at magagawa niya yan sa pamamagitan niya ng paglilinang ng ganung mga klase ng katangian. Totoo yun. Number 1 is pagiging tapat. Totoo yun, Miss Susan. Kaya sa jw.org, marami dong mga resources na po pwedeng magamit dito. Paano po maa-avail ng mga kabataan natin itong mga impormasyon na isinishare ninyo sa amin ngayon? Libre lahat po itong resources na ito. Walang login requirement, walang registration requirement. Kailangan lang pumunta ng mga kabataan sa official website ng mga Saksi ni Jehovah, ang jw.org. Pagkatapos doon, pwede nila i-click yung tab na Bible Teachings, tapos i-click nila yung section na Teenagers. Meron dong mga videos, mga worksheets, mga articles. Lahat yon makakatulong para ma-improve ng mga kabataan yung skills na kailangan nila para sa pagtatrabaho. At sabi nyo nga, hindi naman natutunan pala sa eskwelahan itong mga soft skills. So naririyan ngayon yung inyong website, handang tumulong sa amin ngayon. Totoo yun, Miss Susan. At makikita ng mga kabataan dito na kapag nagtrabaho sila, yung hard skills nila hindi kompleto kung wala silang soft skills. Kaya dito sa website na ito, ipapakita sa kanila ano yung mga katangian na kailangan, paano nila ito malilinang. Andyan din yung time management, yung ethics, andyan din yung proper decorum, proper dress and grooming, andun lahat yun sa website na yun. Hindi po ba pag sa application ng trabaho, yung hard skills ang pinipresenta muna niya Yun yung may nasusulat. Pero yung soft skills, wala. Hindi niya pwedeng sabihin ganito ako, ganyan ako. So mauobserbahan siya kapag siya ay nakuha na ng trabaho. Doon na siya ngayon, gigradean, ika nga. Totoo yun, Miss Susan. At itong soft skills, hindi naman to pwedeng dayain. Kasi kapag ang isang tao ay hindi tapat or tapat, makikita at makikita yan ng mga employer nila. Sabi nga, we cannot fake sincerity or honesty. Yes po, Miss Susan. Very interesting naman ito, Sir Jun, na ma-share ninyo sa amin ngayon, lalo na itong study ng UNICEF na matulungan ang ating mga workers, itong ating mga millennial, itong ating mga kabataan, kung papaano lalo pa nilang mapagbubuti yung kanilang paghahanap buhay. Sa panahon ngayon na sabi nga napakahirap ng buhay. Opo, at isang pribilehiyo rin sa mga Saksi ni Jehovah na i-share ito sa public at maging public service ito ng mga Saksi ni Jehovah. Matulungan ng lahat na, lalo na yung mga kabataan, na ma-develop itong mga skills na ito. Yung free Bible education na isinusulong po ninyo, ito naman ay ginagawa ninyo sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Totoo yun po. At
Sa jw.org, yung mga interesado na mag-aral ng Bible, kasama ng mga saksi ni Jehovah, pwede silang mag-request online. At doon ay may ako-contact sa kanila para matulungan sila. Gaano po nakakaapekto, lalo na sa buhay ng isa, yung pagiging abala niya sa mga spiritual activities niya? Malaking tulong po ito kasi nagkakaroon ng focus at nagkakaroon ng goal yung buhay ng isang tao. May direction yung buhay niya. At dahil dito, mas nagiging meaningful at mas nagiging satisfied siya sa kanyang buhay at ang ending, nagiging mas masaya siya. May mensahe kayo, Sir Jun, sa ating mga kababayan saan man sa mundo, lalo na sa ating mga young professionals o mga nagsisimula pa lamang maghanap ng trabaho? Inaanyayahan po namin yung mga taga-subaybay namin sa ngayon, lalo na yung mga kabataan, na alamin kung paano ba kayo makakakuha ng mga skills na kailangan para sa employment. Itong mga skills na to, makikita nyo sa jw.org. Ito yung official website ng mga saksi ni Jehovah. Kapag pumunta kayo sa website na ito, i-click nyo lang yung tab na Bible Teachings. Pagkatapos, click nyo yung section na Teenagers. Marami dong resources na pwede nyo magamit. Mga videos, mga articles at mga worksheets na tutulong sa inyo na ma-improve yung inyong mga skills para mas makakuha kayo ng mainam na trabaho. Thank you very much po, Sir Jun. At syempre sa napakalaking bahagi sa buhay namin ngayon, ito ang inyong jw.org website. Salamat po. Maraming salamat din, Ms. Susan. Si Ginoong Norbito Jun Zapata, ang ating lecturer mula po sa University of the Philippines sa Los Baños. At syempre, siya rin ang spokesman ng mga Jehovah's Witnesses sa Metro Manila at Southern Luzon. Napag-usapan namin ang kahalagahan ng hard skills at soft skills sa ating mga manggagawa, lalo na sa ating mga young professionals. Ito po ang inyong espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Marami pong salamat sa Stonehouse Hotel sa pagbibigay daan po sa maraming mga episodes ng ating Bantay OCW program, kaagapay ng ating mga OFWs mula noon hanggang ngayon. Ang Stonehouse Hotel ay matatagpuan sa Quezon City, sa Maynila at maging sa Pasay City. Makipag-ugnayan lamang sa kanila at very affordable rates ang kanilang offer para sa ating mga kababayan, OFW o hindi man pansamantalang nanunuluyan dito po sa Metro Manila. Narito ang Stonehouse Hotel. Maraming salamat po sa inyo.